Si Coach Brian Gurjian sinabing dapat manatiling naglalaro sa PBA at hindi overseas ang Filipino players para na rin sa Gilas Pilipinas. Binanggit din po niya na loaded ng talent ang Filipino players. Ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone tila na isahan ng TNT ni Coach Jojo Lastimosa. Kung bakit, tatalakayin po natin yan. Abangan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kung si 6-time NBL champion at Coach of the Year Brian Gurjian ng Australia ang masusunod, mas gusto niyang manatili na lang sa Pilipinas sa mga players na naglalaro overseas. Bakit niya sinasabi ang lahat ng yan? Ano ang sa palagay niya ay dahilan para hindi umalis ang Filipino players po natin? Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Sir Snow Badua sa Spain. I suggest maglaro sila sa PBA. That is what this country is about. Maglaro sa PBA at kalaunan, maglaro sa national team. Hindi tayo nagde-develop ng players para sa ibang bansa, di ba? Gusto natin yung mga Filipino players maglaro sa Pilipinas. Yun ang goal. 100% makikinabang dyan ang Gilas at national team. Ang players na hinubog sa Pilipinas ay dapat maging PBA players. Actually, may point doon si Coach Brian. Kasi tingnan nyo yung kaso ni Renzo Bando, di ba? Sikat siya sa KBL. Ang laki at tindi ng ginagawa niya doon. Isa siya sa sinasandalan ng kanyang kupunan. Medyo minalas lang po ngayon kasi nagkaroon ng injury. Kung sa PBA siya naglalaro, mas sisikat yung team na mapapasukan niya. Kasi iba yung style ng paglalaro niya, di ba? High flyer si Renzo Bando. Sobrang athletic po niya. At yun ang kinababaliwan ng Pilipinong fans. Mas higit ang Korean fans. Yung ganong kagandang umarangkada, di ba? Parang wala nang bukas kung kumumada kahit hindi sa score, kundi kahit sa pagtapal ng bola. At kung nasa PBA na si Renz or sila, yung mga overseas players po natin, mas madali na po silang hugutin bilang Gilas players, hindi ba? Wala nang problema na masasagasaan ang schedule ng kupunan na pinaglalaroan nila kasi cooperative naman ang PBA kapag Gilas program ang pag-uusapan. So maganda talaga yung mga sinabi doon ni Coach Brian Gurjian. And sana one of these days, mangyari yan kasi sobrang baba na rin ang kalidad ng liga natin kasi umaalis yung mga star players po natin eh. Nawawala na yung mga inaabangan ng mga fans, yung mga players na matitindi kong kumamada, di ba? Katulad ng Pinoy, hindi rin lingid sa lahat na yung mga players ng Australia, umaalis din sila. Pumupunta sila sa NBA na mas maganda kung tutuusin. Bukod sa NBA, tumatawid din po sila sa ibang liga katulad ng Japan B-League. Pero base sa nakita ni Coach Brian, ano ang estado ng talent ng Filipino players? Ito po si Coach Brian sa report ni Snow Bado sa Spain. Katulad nyo, dumadaan din kami or ang Australia sa parehong bagay, yung pag-alis ng players. Umaasa ako na yung mga players na nade-develop na, maglaro na lang sa PBA. Magiging maganda to para sa Philippine basketball. Napakarami yung talent. Doon po tayo sa napakarami yung talent. Totoo po yun eh. At patunay po dyan ang ating mga college players. Si Kevin Kiambao, lalayo pa ba tayo? Diba? Hindi na. Ang laki ng ginawa niya sa Lasal. So para sa akin, si Kevin, sobrang develop na yan. At hindi natin siya pakikinabangan kung mauunahan na naman tayo or ang PBA ng ibang liga. Kung maglatag ang KBL or Japan B-League na napakalaking kontrata para himukin siya na umalis ng bansa. At doon siya pakikinabangan ng ibang liga. Kay Kevin pa lang po yan ha. Paano pa yung iba, di ba? Hindi mo rin naman sila masisi kasi gusto rin nilang masecure ang future po nila. Yung monetary benefit po kasi sobrang ganda. Naranasan na ni Coach Brian Gurjian ang bakbakan sa liga ng PBA nang trangkuhan niya ang Bay Area Dragons na kalaunan ay tinalo ng grupo ni Coach Tim Cone. Sa kanyang karanasan, ano ang masasabi niya sa PBA at ano ang inaasahan niya sa mga Filipino players kung meron man? Tingnan po natin ang paglalahad ni Coach Brian Gurjian sa report ni Snow Bado sa Spain. Ang PBA ay isang mahusay na kompetisyon. Andyan ako noong nakaraang taon at nag-enjoy kami. At sobrang disappointed kami na hindi na kami nakabalik. Kaya umaasa ako na yung mga Filipino players maging PBA players at sana maging NBA players at national team players. Alam nyo, habang tinitape natin ang episode na to, napapaisip din ako eh. Kasi ang dating sa akin ng mga mensahe ni Coach Brian, hindi siya maramot sa pangarap. Nangangarap din siya na someday may isang Pinoy na makatuntong sa NBA. Yung purong Pinoy na dito talaga sa atin hinubog, di ba? Ang Australia kasi, alam naman natin, sobrang dami na nila dun sa NBA. At hindi lingid sa lahat yan. Kaya yung marinig mo mula sa isang Australiano na tulad ni Coach Brian na sana makapasok din ang Pinoy sa NBA, big deal po yun. Ewan ko, baka ako lang naman yun. Nasa bansa ngayon si Coach Brian para samahan ng Strong Group Athletics sa Dubai bilang isang
consultant. At base sa lumabas na report ni Snow Badwa, may 4 na players na umagaw ng kanyang atensyon at sinasabing pwedeng gumawa ng pangalan internationally. Sino-sino ang 4 na players na tinukoy at kasama sa Strong Group Athletics na pinangungunahan ni NBA veteran Dwight Howard? Tingnan po natin ang pahayag ni Snow Badwa sa kanyang report sa Spin. Inihayag ni Coach Brian na nakakita siya ng hindi bababa sa 4 na manlalaro na maaaring maging malaki sa international scene. Pinangalanan niya si Justin Baltasar ng Pampanga Lanterns, Kevin Kembao ng Lasal at ang mga batang shooter na sina Francis Escandor ng DLSU at JD Kagulangan ng UP. Sinabi ni Gurjian na sa kanyang laki, ang 6'7" na si Baltasar ay kayang makipagkumpetensya sa mga malalaki pero maliliksing players ng ibang bansa. Ganon din si Kevin Kembao kung saan ay sinabi niyang may napakagandang work ethic at may pamatay na tira mula sa labas. Obviously, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Coach Brian ang 4 na players. Sana lang maalagaan talaga ng pamunuan para hindi na sila tumawid overseas. 2 MVP po yan, si Justin at si Kevin. Malaki magagawa nila sa Philippine basketball, especially doon sa Gilas. So sana maalagaan sila kasi ilan lang sila sa magiging future ng Gilas Pilipinas at syempre ng Philippine basketball. Pero syempre, andyan talaga ang ibang liga at posible yan sa kaso ni Kevin Kembao. Pwede silang hakutin dito ng ibang liga ng KBL at ng Japan B-League. Kung nakikita ni Coach Brian Gurjian ang magandang future sa ilang young players natin, tila na isahan naman ng TNT ni Coach Jojo Lastimosa si Coach Tim Cone nang bigyan ng TNT ng 6 na buwang kontrata si Kim Aurin na originally ay 34th pick ng Ginebra sa ginanap na PBA draft. Sa huling laban ng TNT, pinakinabangan ni Coach Jolas si Kim Aurin ng 18 points. Ano ang masasabi niya or ni Coach Jolas sa performance ni Kim? Tutukan po natin ang sinabi ni Coach sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Sa palagay ko, deserve niya yung mga minutong nakukuha niya ngayon. Napag-usapan namin na ipasok siya kasi kailangan namin ng scorer. At si Kim, isa sa kanyang mga matitinding skills is alam namin na kaya niyang kumamada. Ibig sabihin, hindi binigo ni Kim Aurin si Coach Jojo Lastimosa at maging ang pamunuan ng TNT na nagbigay sa kanya ng tiwala para makapirma ng kahit 6 na buwang kontrata pa lamang, di ba? At siguro mula sa kanyang ipinakita sa huling bakbakan, dahilan na rin para makapasok ang TNT sa quarterfinals, hindi na tayo magugulat kung magkaroon siya ng mas magandang kontrata sa kupunan. Sa panig ni Coach Jojo Lastimosa, kung siya tatanungin natin, bakit nga ba nila binigyan ng 6 na buwang kontrata si Kim Aurin? Ano nakita niya dito? Tignan po natin ang paglalahad ni Coach Jola sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Si Kim, nakita ko siya sa 3-on-3 kasi nanonood ako ng mga games nila at nakita ko ang ilang potential doon. Marami siyang dapat na patunayan na ang daming umayaw sa kanya. Gusto niya mag 5-on-5 at binigyan namin siya ng 6-month contract. Sana patuloy siyang magsumikap. O ngayon, TNT nakikinabang po sa kanya. Dapat lang naman kasi sila nagbigay ng kontrata sa kanya kay Kim. Kahit ba 6 months lang yun di ba? Malaki pa rin po yun kasi doon niya ilalabas ang lahat ng kanyang kakayahan para magkaroon ng mas malaking kontrata. Well, gano'n naman talaga buhay. Minsan mananalo ka, minsan matatalo ka. Sa kaso ng Ginebra, kung saan dati na nilang kasama si Kim Aurin sa 3-on-3, hindi naman nila sinadya yung gano'n. Nagkataon lang siguro na may iniinda pa rin si Kim nung time na yon. Dahilan para mag-isip din ng Gene Kings kung bibigyan siya ng kontrata o hindi kahit siya pa ang ika-34 na pick nila sa 3rd round ng PBA draft. So guys, maraming salamat.